Nanay, tama na ho yan. Halina ho at nang mapagsaluhan natin itong mga nilaga kong kamote. Tawag ni Aliyah sa kanyang ina na nagtatanim ng mais sa likod ng kanilang simpleng tahanan. Tapos na niyang lahat ng gawaing bahay. Nakapag-igib na rin siya ng kanilang inuming tubig sa poso na halos 35 ang metro ng layo sa kanila. Napuno niya na rin ang ilang drum ng tubig na siyang ginagamit naman sa paghuhugas, pampaligo at iba pa. Inagahan niya talaga ang kanyang gising dahil kapag nahuhuli siya, ang kanyang ina ang siyang gumagawa ng lahat. Hinahangaan niya ang kanyang ina sapagkat lahat ng mabibigat o mas tamang sabihin na ang mga dapat na trabaho ng lalaki ay ito ang gumagawa. Tinalikuran na kasi sila ng kanyang ama. Mas pinili nito ang marangyang babae kesa sa kanila ng kanyang ina. Mistiso at matikas ang kanyang ama, kaya ito nagustuhan ng mayamang babae. Nakakalungkot lamang dahil nagpasilaw sa pera ang dapat na haligin ng kanilang tahanan kesa ang itaguyod at panindigan sila. Dulot na rin ng kahirapan kaya tanging sekundarya lamang ang kanyang tinapos. Kahit kasi na magkayod kalabaw sila ng kanyang ina, ay hindi nila kakayaning bayaran ng tuition at ilan pang pangangailangan ng isang estudyanteng nasa kolehiyo. Susunod na lang ako anak, tatapusin ko lang itong tinatanim ko. Ilang butil na lang naman ito. Sagot sa kanya ng kanyang ina. Ibinalik na rin itong tingin sa tinatanim. Matapos punasan ng likod ng kamay nito ang pawisang noo. Malapit na kasing bumagsak ang ulan, kaya minamadali na ng ginang ang pagtatanim. Kanina naman ay magandang panahon, kaya naisipan ng ginang na magtanim. Ngunit nang nasa kalagitnaan na ito'y natabunan na ng makulimlim na ulap ang magandang sikat ng araw. Tiningala naman ni Aliyah ang nagsusungit na kalangitan. Malapit nang bumagsak ang ulan, kaya dali-dali niyang ipinasok sa kanilang kusina ang mga tuyong panggatong na ang ina niya pa mismo ang nanguha sa mapunong parte ng bukid. Matapos maipasok ang kanilang mga panggatong, ay sakto namang natapos na sa pagtatanim ang kanyang ina. Tuluyan na ring bumagsak ang malalaking butil ng ulan. Naupo na sa kawayang bangko ang ginang, habang si Aliyah naman ay kumuha ng 2 baso na gawa sa kawayan. Pinatutong na bigas ang ginagawa nilang kape. Dahil bukod sa nakakabuti yun sa kalusugan, nakakatipid rin sila. Pinuno niya ang kawayang baso ng nilaga niyang tutong na bigas, tsaka yun nilagyan ng asukal. Matapos timplahan ay dinala niya na yun sa hapag at ibinigay ang isa sa kanyang ina. Hindi ka ba nagsasawa sa ganito kahirap na buhay anak? Malungkot na tanong ni Alma kay Aliyah. Gusto niya mang bigyan ng maayos na buhay ang anak ngunit kahit gawin niya pang araw ang gabi, ay imposibleng mangyari. Kung sana'y hindi siya mangmang. Kung sana'y maalam siya sa lahat ng bagay, di sana'y meron siyang maayos-ayos na trabaho. Kaya marahil iniwan siya ng asawa, ay dahil isa siyang mababang uri ng nilalang. Isang babaeng mas mahirap pa sa daga. Kailanman ay hindi ako magsasawa, lalo na po kung kasama ko kayo, Nay. Huwag po kayong mag-isip na kung ano-ano, dahil kontento na po ako sa kung anumang meron tayo. Malambing niyang sagot sa kanyang ina. Batid niyang malulungkot na naman ito. Ito na kasi ang pangatlong araw na tanging kamote ang ginagawa nilang kanin. Wala na kasing kalaman-laman ang lagayan nila ng bigas. Bukas pa nila aanihin ang mga pananim na gulay, kaya bukas pa sila makakabili ng bigas. Pasensya ka na anak kung hanggang dito lang ang kayang gawin ni nanay. Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag tayo, makakakain rin tayo ng masasarap na pagkain. Sa ngayon, tiyaga muna tayo ha. Turan pa nito. Ngumiti naman si Aliyah ng pagkatamis-tamis sa kanyang ina. Inabot niya rin ang palad nito at marahan niyang pinisil. Mahal ko po kayo, Nay. Ikaw ang pinaka-the best. Hindi ka lang po naging ina dahil tumayo ka na rin pong ama sa akin. Sobra-sobra pong ginagawa niyong sakripisyo para sa akin, Nay. Huwag na po kayong malungkot. Tumayo siya at pinagpag ang kamay, tsaka niyakap ang ngayoy nagdadrama niya na namang ina. Kapag kasi ganitong bumabagsak ang ulan, ay talagang nalulungkot ang kanyang ina ng sobra. Rumaragasa kasing ulan noon nang ipagtabuyan ito ng kanyang ama. Salamat anak, pasensya ka na sa nanay at nagiging emosyonal na naman. Pinawi nito ang tumulong luha bago hinaplos ang bagsak at mahabang buhok ng kaisa-isang anak. Sanay na ho ako, inay.
Ngiting saan niya sa inang ikinangitiri nito. Matapos magdrama nilang mag-ina, ay tinapos na nilang kanilang pananghaliang kamote at ginataang dahon ng kamoteng kahoy. Magdamag na bumuhos ang malakas na ulan. Naging masarap ang tulog nilang mag-ina, dulot ng malamig na simoy ng hangin. Pagsapit ng panibagong umaga, ay tuluyan na nilang inani ang kanilang mga tanim na gulay. Magaganda ang tubo, hindi pineste kaya siyak rin na hindi sila babarating ng pinagbabag sa kanila ng gulay sa palengke. Bandang 2:00 ng hapon na nila natapos ang pag-aani. Nailagay na rin nila ang mga gulay sa malalaking bayong. Walang ibang masasakyan, lalo na't nasa gitna ng bukid ang kanilang tahanan at taniman. Kaya naman nilakad ng mag-ina ang patungong palengke. Umabot rin ng 1 oras bago nila narating ang pinagsusuplayan nila ng gulay. Sakto 1,000 naging kabayaran sa lagpas 20 kilos na mga gulay na kanilang ipinagbili. Lugi kung iisipin. Ngunit kahit na ganun ay masaya pa rin sila dahil makakabili na sila ng bigas, tuyo, asukal at iba pang kakasya sa perang hawak nila ngayon. Ang tataas na ng mga bilihin ngayon, malayong malayo na sa dating presyo ng kampanahunan ko. Ang bigas, Diyos mio, makalaglag pang ang presyo. Napapailing na wika ni Alma matapos nilang mamili ng ilang pangangailangan. 50 pesos na lamang ang natira sa 1,000 nila. 10 kilo ng bigas na kasi ang binili nila na umabot ng 550. Talagang mapapaaray ka na sa taas ng mga bilihin ngayon. Dagdag pa nito. Wala ho tayong magagawa, Nay. Tanging nasambit ni Aliyah dahil abalang atensyon niya sa isang musmusing bata na nakapwesto sa isang gilid at may hawak na maruming baso. Namamalimos ito. Nakaramdam siya ng awa para sa bata. Napansin naman siya ng ina kaya dinukot nito ang tirang pera sa bulsa at inilagay yun sa palad niya. Ibili mo ng pagkain nang sa ganun ay mabusog ang bata. Ang mga katulad kasi nila anak ay hawak ng mga sindikato. Kapag perang ibinigay mo sa kanila, nakukukunin lamang sa kanila ng mga humahawak sa kanila. Sige anak, tulungan mo kahit papano yung bata. Anin ng kanyang ina sa kanya. Bakas na bakas naman ang lungkot sa kanyang ngiti nang tanggapin ang natitira nilang pera. Dahil sa murang edad ng batang yun, ay nakakaranas na ito ng sobrang paghihirap. Masasabing swerte pa nga siya kumpara sa batang namamalimos. Niyakap niya muna ang kanyang ina bago siya bumili ng 2 banana Q. Yun lang kasi ang kinaya ng perang hawak niya. Ipinabalot niya yun sa tindera dahil nakita niyang marumi ang kamay ng bata. Matapos bumili ay nilipitan niya ng batang babae. Saka rito iniabot ang pagkaing binili niya. Tiningala naman siya ng batang kakikitaan mo ng matinding paghihirap dahil sa ilang galos at nangangayayat nitong katawan. Anghel po ba kayo? Tila ba naghahalusinate na ang bata dulot ng matinding gutom. Lumuhod si Aliyah tsaka hinaplos ang payat na mukha ng batang sa tansya niya ay 9 o 10 taong gulang na. Mukha bang anghel si ate? Malambing niyang tanong rito na agad nitong tinanguan. Napangiti siya. Salamat, ikaw rin mukha kang anghel. Pasensya ka na sa bigay ni ate sa'yo ha. Ito lang kasi ang kinayan ng bulsa ko eh. Sa sinabi niyang yun ay nanubig ang mata ng bata. Naalarman naman siya kaya't agad niyaka para mapatahan. Hinagod-hagod niya ang likod nito kasabay ng pag-aalo niya rito. Tulungan niyo po ako ate. Ayoko na po rito eh. Sinasaktan po nila ako kapag wala akong naiabot sa kanilang pera. Ako lang po ang bata kaya madalas na ako ang pinag-iinitan ni Bossing dahil ako ang kadalasang walang naiabot. Takot na takot nitong sumbong at pakiusap sa kanya. Isama niyo na po ako ate. Pakiusap po. Pagkasabi nun ay bumitaw ito sa kanya. Kaya't walang pasabing pumasok sa hawak niyang bayong nang dumagsa ang taong mamimili. Gusto sana magprotesta ni Aliyah, ngunit hindi niya na nagawa dahil hinila na siya ng kanyang ina. Bilisan mo anak! Mahinang utos sa kanya ng kanyang ina, tsaka nito kinuha yung bayong na pinagtataguan ng batang babae. Kabado namang binilisan ni Aliyah ang lakad nang makita sa gilid ng kanyang mga mata ang isang lalaking mukhang hindi gagawa ng mabuti na nagpapalingalinga sa paligid. Halatang meron tong hinahanap.
Nakahinga lamang sila ng maluwag nang tuluyan silang nakalayo sa palengke. Ngunit kahit na nakalayo na ay hindi pa rin sila nakampante. Mabilis pa rin ang lakad nila hanggang sa tuluyan na silang makauwi. Ibinaba nila ang bayong at sabay pa nilang mag-ina yung binuksan. Bumalatay sa kanilang mga mukha ang pagkahabag sa batang mahimbing na natutulog habang yakap ang sariling tuhod na halos buto na. Kupkupin natin siya, anak, kung sakaling wala na siyang ibang pamilya. Sa ngayon hayaan na muna natin siyang magpahinga. Mahinang sambit ni Nanay Alma nang buhatin nito ang bata at ihiga sa matigas nilang katre. Tumango naman si Aliyah, walang pagtutol sa kanya. Maghahanda na po ako ng pagkain natin nang sa ganun ay makakain siya ng maayos at marami pagkagising niya. Saad niya at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Hindi ka na masasaktan ng kung sino man. Poprotektahan ka namin, maliit na anghel. Bulong niya rito bago siya nagtungo sa maliit nilang bahay tanggapan kung saan nila nang iniwan ng mga pinamili. Isinali niya muna sa mga lagayan ng kanilang mga nabili, kabilang na rin ang bigas. 3 taka lang kanyang isinaing dahil masarap ang kanilang ulam ngayong gabi. Nakabili kasi sila ng 1 piraso ng tilapia. Malalaki kaya't ipinahati nila sa 3 na saktong-sakto sa kanila. Tumulong sa kanyang ina matapos nitong punasan ng maruming bata na plano nilang kupkupin. Tapos na sila sa paghahanda ng merong kumatok sa yero nilang pinto. Si Alma nang nagpresentang magbukas ng pinto habang si Aliyah namay nagtungo sa kanilang silid upang gisingin ang natutulog pa ring munti. Mirna! Gulat na bulalas ng ginang nang mapagbuksan ng nakababatang kapatid na babae. Wala na siyang naging balita sa kapatid. Magmula nang makipagtanan siya sa ama ng kanyang anak, kaya't hindi siya makapaniwalang muling makikita ang nakababatang kapatid. Ako nga, ate! Ngiting saad nito, tsaka siya dinampa ng mahigpit na yakap. Matagal na panahon na rin, mga dalaga pa tayo nung huling kita natin. Sinikap kong hanapin ka nang makarating sa akin ang balitang inabandonan na kayo ng walang bayag na si Hector na yon. May gigil sa tono nitong banggitin ang pangalan ng lalaking noon pa man ay hindi na nito gusto para sa nakatatandang kapatid. Dahil batid nitong paluluhain lamang nito ang kaisa-isang kapatid. Ngunit dahil nabulag na ang ate Alma niya sa pag-ibig, kaya wala na silang nagawa ng makipagtanan nito sa lalaking mahal nito noon. Patawad! Tanging nasambit ni Alma. Hinagod naman ng palad ni Mirna ang likod ng nakatatandang kapatid. Wala ito ni kahit nakatiting na galit at mas lalong walang pagtatampo. Naiintindihan nito ang kapatid. Nagmahal lamang ito. Wala ka namang dapat na ihingi ng tawad, ate. Kumalas ito't pinaunlakan ng sarili sa barong-barong ng kapatid habang hila-hila ito sa kamay. Inilibot nito ang tingin sa maliit na bahay. Nakaramdam ng pagkahabag ang babae sa sinapit ng buhay ng kanyang kapatid, pati na ng kanyang pamangkin na ngayoy papalapit sa kanilang gawi. Aliyah! May ngiti sa labing ibinuka nito ang kanyang kamay. Hindi mapigilang mamangha ni Mirna sa tinataglay na kagandahan ng morena niyang pamangkin. Sa larawan lamang ni Aliyah kilala ang mukha ng tiyahin, kaya't gulat man na makita ito sa loob ng bahay nila ay yumakap pa rin siya rito ng mahigpit. Naluluha namang nakiyakap na rin sa kanila si Alma na ngayoy tahimik nang umiiyak dulot ng labis-labis na saya. Dalagang-dalaga ka na! Hinaplos ni Mirna ang pisngi ni Aliyah nang kumalas sila sa yakap ng isa't isa. Nakikilala mo ba ang maganda mong tiyahin? Tanong nitong agad niyang tinugunan ng isang mabilis na pagtango. Natigil lamang ang madamdaming tagpo ng marinig nila ang maliit na boses ng batang babae. Anak mo rin ba siya, ate? Takang tanong ni Mirna habang matamang pinagmamasdan ang payat na batang babae na nakatayo sa entrada ng salas. Magiging anak na rin. Makahulugang sagot ni Alma bago daluhan ang munting nagkukusot ng mata nito. Gusto mo ba akong maging ina? Malambing ang boses niyang tanong sa bata. Nakatingin lamang sa kanila sina Mirna at Aliyah na may mga ngiti sa labi. Pwede po ba? Nahihiyang tanong ng munti na agad naman ni Almang tinanguan. Lumapit na rin si Aliyah habang si Mirna ay nanonood lamang sa kanila. Naupo sa paanan niya si Aliyah
Nang sa ganun ay magbantay sila ng munting bata. Magiging bunso ka na namin magmula ngayon. Walang kahit na sinong maaaring manakit sa'yo. Pero pwede ba munang malaman ni Ate Aliyah at ni Inay Alma ang pangalan mo? May ngiti sa labi niyang tanong niya sa bata. Angela po. Agad nitong sagot sa kanyang naging tanong. Nagkatinginan silang mag-ina at nagpalitan ng ngiti bago nila ibinalik ang tingin sa bata. Angela, napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa iyo dahil mukha kang anghel. Anghel na dinala sa amin ng Diyos. Hinaplos niya ang pisngi nito bago niya inabot ang maliit nitong kamay. Nakapaghanda na si Ate Aliyah mo ng pagkain, kaya halika na sa munti naming hapag at nang mapagsaluhan na natin ng simpleng pagkain na hinanda namin ni Nanay. Dagdag niya pang ikinangiti at ningning ng mga mata ni Angela dahil kanina pang kumakalam ang maliliit nitong tiyan. Hindi kasi nito nakain ang biniling banana Queen Aliyah dahil nabitawan nito yon sa sobrang pagmamadali na makapasok sa hawak nitong bayong. Inaya na rin ni Alma ang kapatid kaya't nagsalo-salo silang apat sa may kaliitang hapagkainan. Kalat na ang dilim nang matapos silang lahat na kumain. Ngayon ay nagkasya silang apat sa maliit na sala at doon ay inilahad ni Myrna ang kanyang trabaho. Sinabi nitong day off nito ngayon kaya nagkaroon ng pagkakataong hanapin sila. Naghahanap rin ito ng isa pang makakatulong sa malaking mansyon ng mga Balderrama. Nagbabaka sakali itong ayain si Aliyah na agad namang sinang-ayunan ng dalaga dahil noon pa nito gustong magtrabaho. Ngunit ayaw naman siyang hayaan ng ina, lalo na kung malayo at walang ibang makakasamang kakilala. Mababait ba ang mga amo pinagsisilbihan mo, Myrna? Malalim ng gabi ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Alma, pati na si Myrna. Hindi naman ako tatagal ng 2 dekada sa kanila ate kung hindi sila mabubuti. Saad nito, nagkaroon ako ng sariling bahay at lupa dahil sa kanila. Kaya't bukas na bukas ay gagayak tayong lahat dahil sa bahay ko na kayo maninirahan ni Angela. Habang kami ni Aliyah ay magsisilbi sa mga Balderrama. Hindi mo naman kailangang mag-isip at mag-alala pa ate dahil mabubuti ang amo ko. Kumpiyansang paniniguro nito sa kapatid. Sa sinabi niyo ni Myrna ay nawala na ang mga negatibong isipin kay Alma. Natuwa rin ito sa ipinahayag ng kapatid na titira sila sa mas maayos na bahay. Patatayuan kita ng maaari mong pagkakitaan sa bahay ate. Pwede na siguro ang sari-sari store? Dagdag pa nitong nagpasaya sa puso ni Alma. Ngunit mas piniling wag munang umimik. Hindi ka nagaanong mahihirapan pa ate. Hindi man masasabing marangya ngunit nasisiguro ko namang mas magiging maayos kayo at hindi nagaanong mahihirapan pa. Pasensya ka na ate kung ngayon lang ako Nangulila ako sa iyo ng sobra ate. Lalo na nang mawalang mga magulang natin. Ipinangako ko noon lahat ng magiging akin ay magiging iyo na rin. Hindi ako naghangad pa ng lalaking makakasama dahil hindi ko rin naman siya mabibigyan ng anak. Naging emosyonal si Myrna nang manariwa ang lahat sa kanya. Ganoon din naman si Alma. Kaya ikinulong nila mga sarili sa bisig ng isa't isa hanggang sa sila'y tuluyan ng makatulog. Kinaumagahan ay nagtulong-tulong sila sa paghahanda ng almusal at pagsasaayos ng mga gamit na bibitbitin. Merong naipundar na second-hand na pick-up si Myrna na siyang ginamit niya papunta sa malayong probinsyang kinaroroonan ng kapatid. Ipinaalam ni Myrna sa amo nito ang planong pagpunta sa kapatid, kaya meron pa siyang 1 araw na bakante. Inaabutan siya ng mag-asawa ng perang makakatulong sa kanyang kapatid at sa kanyang pamangkin. Ngunit tumanggi ang ginang dahil meron naman siyang ipon na aabot na rin ng ₱250,000. Wala namang kasing pinagagastos ang iba si Myrna, kaya nakapag-ipon siya ng ganun kalaking halaga. 10:00 ng umaga sila gumayak, hindi mapigilang malungkot ng mag-ina. Nang lingunin ng mga ito ang maliit nilang bahay. Naging mahirap man ang naging karanasan nila. Naging masaya naman silang mag-ina sa bahay na naging saksi ng kanilang mga paghihirap. Gabi na nang tuluyan nilang marating ang konkretong bahay ni Myrna. Meron yung bakal na bakod at malawak na bakuran na maaari ring pagtaniman ni Alma. Sa loob ng bahay ay merong 3 kwarto. May kalakihan rin kahit papano ang kainan. Maging ang salas na merong malaking TV, kaya't hindi mapigil ng mag-ina ang mamangha. Marami ang stock na pagkain sa ref
Kaya't masayang nagtulong-tulong ang tatlong babae sa paghahanda ng kanilang hapunan, habang si Angela ay masayang nanonood ng cartoons habang kumakain ng apple. Ilang taon ka na nga pala, Aliyah? Usisa ni Myrna habang isinasalin nila sa mga mangkok ang mga hinanda nilang pagkain. 24 na ho, tiya. Sagot niya sa tanong ng tiyahing may ngiti sa labi. Magkasing edad lang pala kayo ni Senyorito Darius. Saad nitong tinangutanguan niya. Ilan ho bang anak ng mga amo niyo, tiya? Tanong niya naman sa naglagay ng kanin at ulam sa plato ni Angela. 2 lang. Sila Senyorito Darius at Senyorito Dylan. Ang panganay ay si Dylan na nasa 28 na. Magkasalungat ang ugali ng magkapatid Ngunit mababait naman sila. Hindi lang talaga sila masyadong magkasundo dahil nga sa magkasalungat nilang ugali. Pahayag nito. Masama at mabuti ba ang tinutukoy mong pagkakasalungat nila, Myrna? Singit ni Alma ang alanganing tinanguan ng ginang dahil hindi naman masasabing masama't mabuti. Hindi lamang nagkakasundo ang magkapatid dahil ang isa'y animo pinaglihis sa sama ng loob at ubod ng istrikto, habang ang isa na may malambing at mabait. Hindi naman sama-sama ate, istrikto lang. Mabilis na paliwanag ni Myrna dahil baka hindi nito payagan si Aliyah na sumama sa kanya sa mansyon. Tumango na lamang si Alma. Kumain na tayong lahat at nang makapagpahinga na. Saad ni Almang sinang-ayunan ng 2 babae. Tinawag na muna ni Aliyah ang ngayon kanilang bunso. Ate, pwede po bang magpabuhat? Naglalambing ang boses nitong sabi sa kanya. Gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang labi bago tumango at binuka ang kamay. Padamba namang yumakap sa kanya si Angelang ikinatawa niya. Tsaka niya ito binuhat patungong hapag. Ang sarap lamang sa kanyang pakiramdam na sa wakas ay meron na siyang masasabing nakababatang kapatid. Aalis po ba kayo bukas, ate? Tanong ni Angela sa kanya nang malapit na sila sa hapag. Saglit siyang huminto para matitigan ang maamo nitong mukha. Oo, kailangan kasi bunso kaya ikaw na munang bahala sa nanay natin ha. Habang abala pa ako. Mag-iipon si ate para makapag-aral ka. Tuparin mong pangarap mo at tutulungan ka ni ate. Okay ba yon? Malambing niyang wika ritong ikinaningning ng singkit nitong mga mata. Maluha-luha pa nga ito sa sobrang saya, kaya't niyakap niya na lamang ito. Ngayon pa lang ay mahal na mahal ka na ni ate. Maging mabuting bata ka, Angela ha? Magkaroon ka rin ng takot sa Diyos. Dagdag niya pa't hinag ka ng malambot nitong buhok na ang ina niya pang nagsuklay. Sobrang saya ko po, Ate Aliyah. Marami pong salamat. Dininig na rin po ni Papa Jesus sa wakas yung mga dasal ko. Pangako po, magiging mabuti po ako at magiging matalino. Magiging isa po akong mahusay na doktor balang araw para po kapag nagkaroon kayo ng sakit ni inay at tiya Myrna ay mabilis ko po kayong mapapagaling. Emosyonal nitong sambit na nagpangiti kay Aliyah. Aasahan niya ni ate. Sa ngayon kumain na muna tayong lahat. Anya kay Angela na agad namang tinanguan ng bata. Pinawin niya ang luhang bumasa sa pisngi nito bago niya yun pinatakan ng magaang na halik. Smile ka na bunso. Malambing niyang hiling rito na agad naman itong ginawa. Isang matamis na ngiti ang ngayon nakapaskil sa maliit na labi ni Angela. Sa hapag ay panay ang kwentuhan nila habang kumakain. Napuno ng tawanan ng 4 na sulok ng kusina dahil sa pagpapalitan nila ng biro. Sinulit nila ang gabi ng masaya dahil bukas ay magkakalayo na sila. Matapos nilang kumain ay ipinasya nilang maglatag ng kutsyon sa salas dahil nais nilang matulog na magkakatabi kagaya ng nasa probinsya sila. Ngunit bago yun ay nanood muna sila ng palabas. Naunang makatulog si Angela at Alma na sinundan naman ni Aliyah. Kaya may nabuti na rin ni Myrna na patayin ang TV at matulog na rin dahil maaga silang aalis ng pamangkin bukas. Tuluyang sumapit ang araw ng pag-alis ng magtiya. Pagpatak ng 5:00 ng umaga ay tapos na silang mag-almusal at maglinis ng katawan. Ikaw nang bahala sa anak ko, Myrna ha? Kapag may bakante kayong oras o di kaya day off nyo, ay alalahanin nyo sana kami. Maluhaluhang bili ni Alma habang nasa harapan na sila ng pick-up. Napangiti naman si Myrna at Aliyah sa pagiging emosyonal ng babaeng mahalaga sa kanila. Kahit naman hindi mo sabihin Ate Alma, talagang hindi ko pababayaan itong maganda kong pamangkin.
Hinaplos ni Mirna ang likod ng nakatatandang kapatid. Bago ito niyakap. Kailangan na naming umalis dahil nangako ko kay Madam na babalik ng maaga. Anya rito bago rito kumalas. Ay, pasensya na. Oh shit, humayo na kayo. Mag-iingat kayo palagi ha. Pinunasan nito ang luhang bumalot sa magkabilaan nitong pisngi. Kaya't niyakap ito ng mahigpit ng anak nito at ng kapatid. Tatawagan po kita palagi, inay. Anya sa ina nang kumalas na siya rito. Ganon din ang tiyahin niya. Parehas kasi silang binigyan ng touchscreen na cellphone ni Mirna na pareho ng merong SIM card. Nakasave na rin ang kani-kanilang numero at naturuan na rin sila ng ginang kung papaanong gamitin yon. Tumango ang ginang, tsaka nito marahang tinulak ang dalawa papasok sa pick-up. Natawa na lamang ang dalawang babae. Kumaway ng tuluyan si Aliyah sa kanyang ina nang umusad ng sasakyang minamaneho ng tiyahin. Tulog pa si Angela, kaya hindi siya nakapagpaalam rito. Ano ho bang pangunahing gawain niyo rin sa mansyon, tiya? Usisa niya nang magsawa sa kakatingin sa nagtataasang building na kanilang nadadaanan. Magiging katulong ka ng dalawang bros ko. Ngiting saad ni Mirna nang hindi man lang nito inaalis ang tingin sa unahan. Tumango na lamang siya sa naging sagot ng tiyahin. Mga ilang minuto pa'y tuluyan na nilang narating ang glass house na mansyon. Manghang-mangha si Aliyah, lalo't di-remote ang malaking gate. Namangha rin siya sa ganda ng pagkaka-landscape ng mga halaman. Napakalawak ng hardin. Natanaw niya pa ang swimming pool sa gilid ng mansyon. Kapansin-pansin rin ang iba't ibang disenyo ng sasakyan sa kaliwang bahagi ng mansyon katabi ang mga malalaking motor na hindi niya na halos mabilang. Kung nalula si Aliyah sa labas, ay mas nalula at mas namangha siya sa loob ng napakalaking bahay ni hindi niya nagawang isalarawan pa sa sobra niyang pagkamangha sa paligid. Bumaba ng hagdan ng dalawang tao na magkahawak kamay. Batid ni Aliyah na ito ang magiging mga amo niya dahil sa mga postura nito. Umayos siya ng tayo nang huminto sa harapan nilang babae at lalaki na sa tansya niya ay mga nasa 50s na. Kita man ang ilang guhit sa mukha na senyalis ng pagiging may edad, ngunit hindi nawala ang kagandahang tinataglay ng dalawa. Siya na ba yung sinasabi mong pamangkin mo, Mirna? Tanong ni Mrs. Rowena Valderrama habang nakatingin sa magandang dalaga. Opo, siya po si Aliyah, madam. Pakilala nito sa kanya. Magandang umaga po sa inyo, madam at sir. Mahinhing bati niya sa mag-asawa nang sinenyasan siya ng tiyahing bumati sa mga ito. Magandang umaga rin naman sa iyo, Aliyah. Mahinahong balikbati naman sa kanya na mag-asawa. Aalis nga pala kami, Mirna, kaya ikaw na lamang ang bahala rito kay Aliyah. Saan nito bago siya binalingan ng malambing na tingin. Huwag kang mahihiya sa aming iha. Mababait kami. Hindi nangangalmot ng tao. Biro ng ginang na nagpaguhit ng ngiti sa labi niya. Para bang tinangay ng hangin ng kabang nararamdaman niya matapos siyang biruin ng magandang ginang nakaharap. Salamat po. Makakaasa po kayo sa akin na magiging tapat at masipag. Gagawin ko po ng tama ang trabaho ko rito sa inyo, madam, sir. Pangako niya sa mga ito na kinangiti naman ng mag-asawa. Tsaka sa kanya tumango. Samantala, umiiyak na lumabas ng opisina ang bagong sekretarya ni Dylan. Napagalitan ito at medyo napagtaasan kasi ng boses ng binata ang bagong luklok niyang sekretarya dahil sa pagbibigay nito ng pahintulot kay Lydia na pumasok sa kanyang opisina. Si Lydia ay dati niyang kasintahan. Minahal niya ito at ibinigay ang lahat-lahat dito, ngunit nagawa pa rin siyang pagtaksilan. Stupid! Napakasimple lang naman ng mga inuutos ko, pero hindi man lang magawa ng maayos. Naroon ang gigil sa tono niya nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ng babaeng nagpabago sa kanya. Kung dati malambot at mabait siya, ngayoy kabaliktaran na. Maihahalin tulad na kasi ang puso niya sa bato dahil sa sobrang tigas noon. Hindi siya nagbibigay ng awa at mas lalong hindi nagbibigay ng second chances sa trabaho. Isang pagkakamali mo, tanggal ka na kagad kahit na magmakaawa ka pa. Lydia made him cold and arrogant person. At the same time, a monster boss. Marahas siyang tumayo at kinuha ang coat na nakasabit sa kanyang office chair. Ibinusa niya rin ang cellphone. Tapos niya ng kanyang trabaho kaya uuwi na siya. Nagsisipagyukuan ng kanilang mga empleyado kapag nadaraanan niya mga ito.
Kilala siya sa pagiging strikto at walang pusong chairman ng sariling kumpanya. Sa paglabas niya ng building, ay bumungad agad sa kanya ang mukha ng babaeng nanakit sa kanya. Please, Dylan, kahit konting oras lang, mag-usap naman tayo. Nagsusumamong saad nito sa kanya. Plano nitong abutin ng kamay niya nang matalim niya itong tinignan. Don't you dare put your dirty hands on me, woman. Ikaw ang sumira ng maganda at maayos sa ating pagsasama. Tuluyan na nagtapos ang pahina sa ating dalawa, kaya tumigil ka na habang nakakapagtimpi pa ako. You know me before. Pero ngayon, hindi na. Kaya kung ako sa'yo, tatabi ako dahil hinaharangan mong dapat na daraanan ko. Matigas niyang banta rito. Kay lamig ng tinging ipinupukol niya rito, kaya't labis-labis na nasasaktan ng nagkamaling dalaga. Kung sana'y hindi na lang sana ito nakipag-party sa kaibigan, hindi sana ito malalasing at makakatulog sa bisig ng ibang lalaki. I'm so sorry, Dylan. Mahal na mahal kita. Nakayuko itong tumabi habang panay ang pagtulo ng masagana nitong luha. Wala nang kahit na anong nararamdaman si Dylan para sa dalaga. Ni ang maawa kahit na konti ay hindi niya rito maramdaman. Nilagpasan niya ito at walang lingon-likod na nagtungo sa parking area kung saan naroroon ang sasakyan niya. Pagpasok sa kotse ay agad niya yung pinasibad. Mabilis ang naging takbo ng kotse niya kaya agad niyang narating ang kanilang mansyon. Dire-diretso lamang siya. Hindi niya pinapansin ang mga katulong na bumabati sa kanya. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kanyang kama nang makapasok sa kanyang silid. Niluwagan niya rin ang kanyang necktie hanggang sa tanggalin niya na yon. Tinanggal niya na rin ang iba pang suot tsaka iyon inilagay sa laundry basket nang may pangahas na pumasok sa kanyang silid. Otomatiko niyang tinakpan ng pribadong parte. What the hell? Who gives you the permission na pumasok dito sa kwarto ko? Labas ang litin niyang bulyaw sa dalagang ngayon ay nakatalikod na sa kanya. Batid niyang nakita nito ang buo niyang katawan dahil hindi nakatakas sa matalas niyang mata ang pagbaba ng mata ng kung sino mang dalaga. Hindi naman magkamayaw sa pagtambol ang puso ni Aliyah nang dahil sa sobrang kaba. Inutusan siya ng kanyang tiyahin na magtungo sa pinakadulong silid para kunin ang mga labahin. Hindi niya alam na merong tao sa loob. Bakit kasi hindi ka kumakatok, Aliyah? Hiyaw ng kanyang isip. Tuloy ay nakita niya ang yaman ni Adan. Pasensya na ho, hindi ko ho sinasadya. Promise ho, wala ho akong nakita. Nagkakanda utol-utol niyang sambit, dulot ng matinding kaba. And do you think I'm stupid para maniwala? Sigaw nitong muli na ikinagulat niya ng sobra. Parang gusto niya na lang na magpalamon sa sahig na kanyang inaapakan. Get out! Mariing dagdag pa nitong agad niyang sinunod. Ngunit bago yun ay kinuha niya muna ang laundry basket bago patakbong lumabas ng silid. Naihilamos naman ni Dylan ng palad sa kanyang muka. She's impossible. Nakuha niya pa talagang bitbitin yung laundry basket? Gigil niyang wika bago pumasok sa kanyang banyo. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ng kanyang inis. Lagot sa kanyang dalaga. Hindi niya palalagpasin ang ginawa nito. At nang dahil nga sa sobrang pagmamadali ni Aliyah, hindi niya napansin ang binatang paakyat ng hagdan habang nakatuon ang atensyon nito sa hawak na cellphone. Oh, shoot! Naibulalas ni Darius nang masagi siya ng isang babae na nagsanhi ng pagkatapon ng kanyang cellphone. Ay naku, sorry po, sir. Mabilis na hinging paumanhin niya. Gusto niyang sabunutan ng sarili dahil sa pagiging careless niya. Mukhang uuwi na ako sa amin. Sa isip-isip niya nang makita ang cellphone ng lalaking yun ay basag na. Agad niyang ibinaba ang lagayan ng maruming damit para sana pulutin ang nasirang cellphone nang pigilan siya ng binata. Huwag mo nang pulutin, miss, at makamasugatan ka pa. Ako nang bahala rito. Ituloy mo na lang kung ano man ang gagawin mo. Mahinahong ani ni Darius nang salubungin niya ang magandang pares ng kayumangging mata ng dalaga. Sorry po talaga, sir. Hindi po ako nag-iingat. Papalitan ko na lang po ng bago. Suwestyon niyang ikinangiti ni Darius dahil dama niyang pag-aalangan sa sinabi nitong papalitan ng kanyang iPhone. Talaga? Paniniguro nito na kunyari ay seryoso dahil nakukyutan siya sa nag-aalala at naaalangan nitong mukha. Lihim siyang namamangha sa dalagang kaharap niya na merong matangos na ilong at papusong labi. Morena ito,
Kaya bumagay rito ang makapal na kilay at pilik mata. Napaka-natural rin ng mapupula nitong mga labi. Kaso, pag-iipunan ko po muna dahil kasi simula ko pa lamang ho rito. Napayuko siya dulot ng sobrang hiya. Sa klase kasi ng cellphone na nasira niya, mukhang kulang pang ilang buwan niyang paninilbihan sa mga ito. Mukhang nagkamali yata siya sa paghahangad na makatulong. Natawa ng bahagya si Darius. Binibiro lang kita. Hindi mo naman kailangang palitan ng cellphone ko. Actually, plano ko na siyang palitan. Kaso nagdadalawang isip pa ako. Pero ngayong nasira na, ay talagang papalitan ko na. Ngiti-ngiti niyang wika. Kaya huwag ka nang kabahan. Hindi ko papapalitan sa'yo tong cellphone ko na nasira. Saan niya pat dinukot ang panyong nasa bulsa. Tsaka yung muko para pulutin ang kauna-unahang cellphone. Nakagat na lamang ni Aliyah ang ibaba ng kanyang labi habang nakayuko. Napapitlag na lamang siya nang iabot sa kanya ng binata ang binaba niyang basket. Pasensya na po talaga sir, hindi na po mauulit. Hiyang-hiya niyang pangako sa binata na nakangiti pa rin sa kanya sa kabila ng kanyang nagawa. It's okay. What's your name by the way? Tanong niya nang mabalot na ng panyo ang nasirang cellphone. Aliyah po. Pagpapakilala niya. Ah, Aliyah. Nice name. I'm Darius. Naglahad ito ng kamay na agad niya namang tinanggap. You're new here? Tanong pa rito na agad niyang tinanguan. Tumangutang mo naman sa kanyang binata bago nito binitawan ng kamay niya. Enjoy staying here, Aliyah. Pinikitan siya nito ng mata bago tuluyang umakyat ng hagdan. Naiwan naman siyang napamaang sa kabaitan ng binata. Malayong malayo to sa unang lalaki na na-encounter niya. Kung sa bagay, kahit naman siguro siya, kapag nakita ng hindi sinasadyang iniingatan niyang yaman ay talagang magagalit siya. Huminga muna siya ng malalim bago tumuloy sa likod ng bahay kung saan naroroon ng kanyang tiyahin. Sinabi niyang lahat ng mga nangyari sa tiya Merna niya na ikinabahala nito dahil kilala nito si Dylan. Lagot! Naiusal ni Mirna. Bakit po tiya? Kinakabahan naman siya sa naging reaksyon ng tiyahin. Sasagot na sana ito nang makarinig sila ng pagbusina at boses ng galit na si Dylan. Mabilis na binuksan ni Mirna ang gate at taimtim na nagdadasal na sana ang mag-asawang dumating. Dahil kung wala pa ang mga ito, ay talagang mapapatalsik ang kanyang pamangkin ng dahil sa nagawa nito. Naagaw ni Dylan ang atensyon ng lahat sa kanyang malakas na pagtawag sa babaeng walang paalam na pumasok sa kanyang silid. Lower your voice, son. Hindi naman mga bingi mga kasama mo rito. Saway ni Rowena sa anak. Umuwi ito dahil nakalimutan itong dalhin ng kontrata para sa bagong partnership ng kanyang bagong negosyo na jewelry shop. That lady beside you, mom. Itinuro nitong dalagang nakayuko habang nakakapit sa kanilang mayordoma. I want her out. Mariing dagdag niya na mariin din namang tinutulan ng kanyang ina. Isa lamang ang pagkakamaling nangyari. Bago pa lamang siya rito sa atin, Dylan. Kaya hindi niya pa alam ang rules and regulations mo. Saad ng kanyang inang ikinahinga niya ng malalim dahil ito ang susunod sa kahit anumang bagay pagdating sa loob ng kanilang bahay. Fine, pero sa susunod na makagawa pa yan ng hindi ko magugustuhan, ako na mismo magpapaalis dyan dito. Matalim niyang tinapunan ng tingin ng nakayukong dalaga. Magpapahangin lang ako sa labas, ma'am. Paalam niya sa ina. Matigas man siya sa lahat ngunit hindi sa kanyang ina nakaramay at taga-suporta niya sa lahat ng bagay. Humalik muna siya sa pisngi ng ina bago lumabas. Agad namang humingi ng paumanhin ng sopistikadang ginang sa magtiya. Kami ho ang dapat na humingi ng dispensa sa inyo, Ma'am Rowena. Dahil ako po itong nakagawa ng mali. Pasensya na po talaga at pangakong hindi na po mauulit. Nahihiyang sambit niya sa among babae. Huwag mo na lamang intindihin ng panganay namin. Mabait naman dati si Dylan. Ngunit nang malamang nagtaksil sa kanya si Lydia ay nagbago siya. Habaan mo na lang sana ang pasensya mo sa anak kong yun, Aliyah. Marahan siya nitong tinapik sa balikat matapos niyang tumango. Pasok na muna ako ha dahil may naiwan ako sa loob. Ngiting paalam nitong sabay nilang tinanguan. Ayos ka lang ba? Kaya bang tumagal? Tanong ni Mirna nang mawala ng tuluyan sa kanilang paningin ng amo nilang babae.
Medyo nabigla lang tiya pero kayang-kaya po. Kumpiyansang tugon niya sa tiyahing ikinangiti at tango nito. So paano? Yariin na natin tong labahin dahil maaga tayong mamamalengke bukas. Saan nitong sinang-ayunan niya naman kaagad. Sa labahin kasi nakatoka si Aliyah. Tinulungan lamang siya ngayon ng tiyahin dahil hindi pa niya gamay ang paggamit ng dekuryenteng panglinis sa mga labahin. Alas 7:00 nila natapos ang may karamihang labahin. Hiwalay ang mga katulong sa pagkain kaya naging matiwasay ang pagkain ni Aliyah. Merong nakatokas sa paglilinis ngunit tumulong pa rin sila. Nang sa ganun ay sabay-sabay silang mga kasambahay na makapagpahinga. Sa laki nga ng mansyon ay tag-iisa ang pahingahan ng mga kasambahay. Bago matulog ay tinawagan na muna ni Aliyah ang ina. Kinamusta niya mga ito at sinabi sa kanya na meron na umanong mga nagtatrabaho roon dahil sa ipinapatay yung sari-sari store para rito ng tiyahin. Mga 1 oras rin ang iginugol na oras ni Aliyah para masulit ang pangangamusta sa ina at maging sa bunso nila na si Angela. Itinabi niya na ang cellphone tsaka siya nahiga sa pang-isahan lang talagang higaan. Hindi niya na kailangan pang mag-alarm dahil maaga naman siyang gumigising sa umaga. Kinaumagahan ay maagang gumising si Dylan dahil sa plano nitong magpapawis bago pumasok sa trabaho. Dumiretso muna ang binata sa kusina kung saan naman nagtitimpla ng kape ang kinaiinisang dalaga. Nang mapansin siya nito'y alanganin siya nitong binati, ngunit hindi niya ito pinansin. Inalok rin siya nito ng kape ngunit gaya ng nauna niyang trato rito, inisnab niya lang itong muli. Suplado! Rinig niyang sambit nitong ikinatigil niya sa pagsasalin ng tubig sa lagayang kanyang dadalhin. Kunot noon niya itong nilingon na ikinagulat nito, nabitawan ng sinisimsim na baso na may lamang kape. Aray! Daing ni Aliyah nang bumuhos ang mainit na kape sa kanyang kaliwang paa. Naalarma namang dinaluhan at binuhat ni Dylan ang napasong dalaga at dinala ito sa banyo at doon ay ibinabad niya sa tubig ang napapaso nitong paa nang dahil sa kanya. Oo nga't pusong bato siya ngunit kapag naman kasalanan niya ay buong puso siyang tumutulong. Hindi ka kasi nag-iingat. May diin man ngunit naroroon naman ang pag-aalala lalo't namumulan na ngayon ang paa ng dalaga. Kasalanan niyo ho kasi. Kung hindi niyo ako nilingon ng may nakamamatay na tingin, hindi sana ako magugulat at mas lalo pong hindi ko mabibitawan yung baso at hindi ako mapapaso. Mangiyak-iyak niyang balik rito. Naiinis siya kaya niya nagawang manisi pabalik. Nanisi ka pa. You're clumsy kaya ka napaso. Masungit nitong sambit na hindi niya nagawang patulan dahil sa marahan nitong paghaplos sa napaso niyang paa. I won't say sorry dahil kasalanan mong nangyari. You're murmuring na narinig ko naman. Kaya kita sinamaan ng tingin. Giit pa nito kaya tinapunan siya ng masamang tingin. Arogante. Hiyaw ng kanyang isip. Sabay silang napalingon sa may pinto ng banyo nang may magsalita ron. Anong nangyayari? Tanong ni Myrna nang makita ang eksena ng senyorito nila at ng kanyang pamangkin. Nakatayo si Aliyah habang si Dylan ay nakaupo sa paanan nito at merong hawak na hose na nakatutok sa namumulang paan ng dalaga. Tumayo si Dylan at pinatay ang gripo. Hindi siya nag-iingat manang Myrna kaya siya napaso. It's her fault. May diing paratang nito bago sila lagpasan. Naiiling naman si Aliyah nang maramdaman ng hapdi. Bagong kulo ang tubig na ipinangtimpla niya ng kanyang kape kaya talagang napaso siya ng husto. Tama nga ho kayo tiya. Magkaiba nga po sila ng pag-uugali ni Sir Darius. Naiiling niyang pangungumpara sa magkapatid. May dahilan kaya naging ganoon si Senyorito Dylan. Habaan mo na lamang ang pasensya mo sa kanya. Kaya mo pa ba akong samahan sa talipapa? Sa kalagayan mong yan ay mukhang hindi. Manatili ka na lang rito at si Lala na lang ang isasama ko. Saad nitong hindi niya natinanggihan pa dahil mahapding talaga ang napaso niyang paa. Umalis na ng tuluyan ang tiyahin ni Aliyah habang ang dalaga ay mas piniling magpunas-punas nang sa ganun ay may magawa pa rin siya. Hindi naman kasi porket may masakit sa kanya magbubuhay prinsesa na siya. Baka masita na naman siya ng masungit na si Dylan at mabugahan ng apoy, bagay na ayaw niyang mangyari. Nakafocus ang dalaga sa pagpupunas ng babasaging lamesa sa living room nang maramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran kaya't nilingon niya ito. Nagulat siya't bahagyang umatras.
Hindi kita dadakmain para lumayo ka. Masungit nitong sabi bago iabot sa dalaga ang biniling pamahid sa napaso nitong paa. Naudlot ng plano niyang pagpapawis dahil sa pagbili niya ng gamot para sa paa nitong napaso. Ano ho iyan? Hindi niya pa tinatanggap ang iniabot nito sa kanyang ointment dahil nagdududa siya rito. Halos magdikit naman ang makapal na kilay ni Dylan. Subukan mong tikman at nang malaman mo. Pamimiloso po niya sa dalaga na mas lalong ikinaduda ng tingin nito sa kanya. Gusto niyang tirisin ng dalagang kaharap dahil nagmamagandang loob na nga siya, pagdududahan pa siya nito. Sa inisay, marahan niyang hinaklit ang kamay nito at inilagay sa palad nito ang binili niya para dito. Basahin mo at nang makasiguro ka kung nakakalason bang pamahid sa napaso mong paa. Yun lang at tinalikuran niya na ito. Niyuko naman ni Aliyah ang bagay na pamahid ko sa napaso niyang paa. Akala ko walang malasakit, meron naman pala. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang mabasa ang nakapaloob sa ointment na bigay sa kanya ng binata. Binitiwan niya muna ang pamunas niya sa lamesa at naupo sa L-shape na sofa at doon ay nilagay niya na ang ointment sa napasong paa. Ano nangyari sa paa mo? Gulat na nagtaas ng tingin si Aliyah nang marinig ang pamilyar na boses. Otomatiko siyang napatayo. Sir Darius, may kailangan po ba kayo? Mahinhin niyang tanong rito ngunit nanatili ang tingin nito sa kanyang paa. Wala. Mabilis nitong sagot sa kanya nang ibaling nito ang tingin sa kanya. I'm asking you, kung anong nangyari sa paa mo at ganyan yan ka pula. Napaso ka ba? Panguhula niyang alanganing tinanguan ng dalaga. Aksidente lang po. Nahihiyang pagsisinungaling niya rito. Naibaba niya rin ang tingin dahil para bagang sinusiguro nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ako na ngang maglalagay. Walang pasabing kinuha ni Darius ang ointment sa kamay ng dalagat na upo ito sa paanan. Ay, naku, wag na ho sir, kaya ko naman ho. Maagap niyang pigil sa sanay paglalagay nito ng gamot sa napaso niyang paa. Tumayo ang binata at pinilit siyang paupuin. Let me. Mahinahong sambit nitong aangalan niya pa sana dahil nakakahiya. Isa pa, nangangamba rin siya na merong makakita sa kanila at isiping inilalapit niya ang sarili sa bunsong anak ng mga Balderrama. Ngunit desidido talaga itong magpresenta, kaya't napipilitang hinayaan niya na lamang ito. Sa susunod mag-iingat ka na. Hindi mo kailangang madaliin ang gawain mo rito dahil marami kayong magtutulong-tulong para matapos ang trabaho. Mas importante pa rin ang kaligtasan, kaya magdodoble ingat ka na sa susunod, Aliyah. May pagmamalasakit na payo nito sa kanya na ikinangiti niya. Huwag ka na munang magkikilos. Utos ko ito kaya sundin mo, okay? Tumayo ito at isinara ang ointment na hawak. Salamat po Sir Darius. May ngiti sa labing pasasalamat niya sa kabaitan nito sa kanya. Walang anuman. Gumantay ito ng ngiti sa kanya. May pasok pa ako sa trabaho. Saan nito matapos tingnan ng oras sa relo nito. Yung bilin ko sundin mo, okay? Dagdag pa nitong tinanguan niya na lamang, ngunit wala naman siyang planong sundin dahil isa siyang kasambahay sa mansyon ng mga Balderrama. Kaya namang tiisin ang natamo niyang paso, kaya't magagampanan pa rin niya ang pinasukang tungkulin. Sinundan na lamang ni Aliyah ng tingin ng papalayong binata. Huwag kang mahuhulog sa lalaking malapit ng itali sa babaeng hindi natin kapantay. Wika ng kung sino man na nasa likuran ni Aliyah. Gulat niya itong nilingon. Nangunot ang noo niya nang makilala ang kasamahang kasambahay na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Sa tono nito'y para bang pinaparatangan siya. Trabaho ang pinunta ko rito. Mabait lang naman si Sir Darius. Huwag mo sanang bigyan ng kung anumang meaning ang nakita niyo dahil nagmamagandang loob lamang siya sa akin. Depensa niya sa sarili dahil iyon naman talagang nangyari. Umismid lamang ang babaeng kanilang kasamahan bago siya nito hagurin ng tingin. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Monique, kaya tigilan mo yung pantasya mo. Mataray nitong sabi na nagpapanting sa tenga niya. Pinamewangan niya ang intrimitidang kasamahan na hindi niya alam ang pangalan at nakipagtagisan ng tingin rito. Pinantayan niya ang tingin nito sa kanya. Kung mataray to, mataray din siya. Mabait siyang taong ngunit kapag naargabyado siya, lumalabas ang pagiging palaban niya. Hindi kaya ikaw tong nangangarap ng mataas? Sa tono mo, para bang inggit na inggit ka. Bakit kaya hindi mo buhusan ng kumukulong tubig ang paa mo at nang mapansin ka rin ni Sir Darius,
Malay mo, lagyan niya rin ng ointment ang paa mo, kagaya ng paglalagay niya ng ointment sa akin. Mapang-asar niyang sabi na nagpagalit sa mukha nito. Hindi ko nilalapit ang sarili ko sa hindi ko kapantay. Hindi ko rin ugaling manulot ng hindi akin. Maayos akong pinalaki ng nanay ko. Kaya ikampante mo yung sarili mo dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang mali. Trabaho ang pinunta ko rito. Seryosong dagdag niya pa, ngunit tila ba hindi kumbinsido ang kaharap na matalim ang tingin sa kanya. May kailangan ka pa ba? Tanong niya rito sa malambing na tono. Hindi para inisin ito, kung hindi para hawaan ng kabaitan. Nakikita niya kasi sa mga mata ng kaharap ang inggit at pagnanais sa Senyorito Darius nila. Makakarating kay Mamunik ang ginagawa mong panlalandi kay Senyorito Darius. Pananakot nito sa kanya, tsaka itong nagmarchang paalis. Napapabuntong hininga na lamang siya dahil mukhang masama talagang ugali ng kasamahang dalaga. Mukhang hindi niya ito mahahawaan ng kabaitan dahil punong-puno ito ng inggit sa katawan. Minabuti niya na lamang na tapusin ang naudlot niyang ginagawa kanina. Sa opisina naman ni Dylan ay paminsan-minsang sumasagi sa isip niya ang nangyari sa dalagang bago nilang kasama sa bahay. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit abot-abot ang konsensyang naramdaman niya. Inalog niya ang ulo para waksihin sa isipan ng dalaga na nagawa niya naman agad. Itutuon niya na sanang muli ang atensyon sa naghihintay sa kanyang trabaho nang tumunog ang cellphone niya. Unknown number ang caller at dahil iniisip na baka importante, kaya agad niyang tinanggap ang tawag ng kung sino man. Nakuyom niya na lamang ang kamao nang marinig ang boses ng humihikbing si Lydia. Humihingi ito ng kapatawaran sa kanya. Nangako itong hindi na muling manggugulo at magpapakita pa kapag pinagbigyan niya ang hiling nitong makipagkita sa huling pagkakataon. Ngunit hindi siya pumayag, kaya't puno ng sakit na tumawa ng mahina ang nasa kabilang linyang dalaga. Mukhang dito na lang talaga tayo. I'm so sorry sa nagawa ko sa iyo, Dylan. Imposible man, ngunit dalangin ko sana mapatawad mo ko. Aalis na ako. I'm leaving and I'm staying at US for good. Huwag mo sanang isasara ang puso mo. Huwag mong ipagkakaitang saya sa puso mo. Minahal kita ng tunay, Dylan. Sadyang hindi lang talaga yata tayo para sa isa't isa. Dahil hindi ito mangyayari sa atin kung tayo talaga. I love you, Dylan. Iyon lang at pinutol na nito ang linya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hinanap niya sa puso ang sakit ngunit hindi niya matagpuan. Napabuntong hininga siya bago niya ibinaba ang nasa tenga niyang kaninang cellphone. Alam niya sa sarili niyang napatawad niya na ang dating nobya dahil walang araw na nagdaang hindi ito humihingi ng tawad sa kanya. Matagal niyang tinitigan ng kanyang cellphone bago niya padalhan ng mensahe ang dating nobya na pinapatawad niya na ito ngunit hindi na sila babalik pa sa dati. Napangiti naman ang dalagang pinadalhan ng mensahe. Tanggap niya nang hindi na talaga sila babalik pa sa dati ng pinakamamahal na lalaki. Kaya walang pag-aalinlangan itong tinanggap ang desisyon para sa kanya ng mga magulang na ikasal sila ng kasosyo ng mga ito sa negosyo. Guwapo naman ang binatang ipakakasal sa kanya, ngunit para sa kanya, mas lamang pa rin si Dylan. Natapos na ang working hours, kaya tumayo na si Dylan. Alam niya sa sariling merong nabago dahil nagagawa niya ng tanguan ng mga empleyadong bumabati sa kanya na dati hindi niya naman binibigyan ng pansin. Sa daan ay meron siyang nadaanang nagtitinda ng mga pang-ipit sa buhok. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng magandang si Aliyah. Parati nitong ipit-ipit ang mahabang buhok sa likod ng tenga nito, kaya naisip niyang bilhan ito ng ipit bilang peace offering na rin. Ale, magkano ho yung ipit na may disenyong paru-paro? Turo niya sa ipit na batin niyang babagay kay Aliyah. Hindi na siya nag-abala pang lumabas ng kanyang kotse dahil halos ilang dangka lang naman ang pagitan ng kotse niya at ng pwesto ng Ale. 50 lang ho yan, sir. Para ba sa girlfriend ninyo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Sasagot na sana siya nang muli itong nagsalita. Naku, etiyak na matutuwa sa inyong nobya nyo kung gagawin ninyong dalawa. Dagdag pa nito. Dumukot naman agad siya sa wallet ng 1,000 at iniabot sa may edad na tindera. Huwag yun na ho akong suklian, Ale. Pakibalot nyo na lang ho yung napili kong ipit. Anya ritong ikinatuwa ng labis ng Ale. Walang patid ang pasasalamat nito sa kanyang ikinangiti niya.
Salamat ng marami sa inyo, sir. Naway ibigay sa inyo ng ating poong may kapalang masayang buhay, kasamang inyong nobya. Galak nitong ani sa kanya habang iniaabot sa kanya ang binalot na pang-ipit. Tinanguan niya na lamang ang ale, bago niya paandarin ang sasakyan. Muling gumuhit ang ngiti sa kanyang labi, dahil unti-unti nang bumabalik ang dating siya. Nang marating niya ang kanilang mansyon ay agad siyang dumiretso sa loob. Hinanap agad ng mata niya ang dalagang hihingian niya ng dispensa sa nangyari kanina. Aling Mirna, tawag niya sa kanilang mayordoma. Nasa kusina ito at naghahanda ng hapunan, kasamang ilang kasambahay ngunit walang hinahanap ng kanyang mga mata. Ano ho iyon, senyorito? Magalang nitong tanong sa kanya. Nag-iisip naman siya ng maaaring alibay kung bakit niya hinahanap ang pamangkin nito. May ipapalinis lang ho sana ako sa kwarto. Sino po bang pwede kong utusan? Kunyaring tanong niya. Ay, hindi niyo na ho kailangang mag-utos dahil nalinis na po ng pamangkin kong silid niyo. Ang alam ko ay nasa silid pa po ninyo siya dahil nagpapalit pa ng mga kortina. Hindi masyadong makabilis ng kilos ang batang yun dahil sa paso niya sa paa. Wika nitong ikinatangu-tangu niya. Ganun ho ba? O sige ho, salamat. Anya rito tumalikod na para tunguhin ang kanyang silid. Nadatnan niyang inilalagay na ng dalaga sa laundry basket ang mga kortinang pinalitan nito. Hey! Untag niya rito dahil mukhang hindi nito napansin ang pagpasok niya sa sariling silid. Sir, kayo pala. Pasensya na ho't hindi ko kayo napansin. Nagulat siya sa presensya ng masungit nilang senyorito dahil hindi niya man lang napansin ang pagpasok nito. Tapos na ho ako sa trabaho ko rito. Maiwan ko na ho kayo. Paalam niya ngunit pinigilan siya nito sa braso. Itinuon niya ang tingin doon kaya agad siya nitong binitawan. I'm sorry. Maagap nitong hinging paumanhin na ikinagulat pa ng dalaga dahil sincero ito sa kanyang humihinging pasensya. Can we talk for a while? Gusto ko lang humingi ng sorry sa nangyari kanina. Anyang malugod namang pinaunlakan ng dalaga. Maupo muna siguro tayo. Nagpatiuna siya patungo sa veranda. Sumunod naman sa kanyang dalaga. Merong 2 upuan at lamesang babasagin sa gitna ng 2 upuan, kaya't doon sila naupo. Huminga muna ng malalim si Dylan bago pagdikitin ng palad. I've been really rude to you. Paninimula niya. Nang dahil sa akin kaya ka nagkaroon ng masakit sa paa mo. I'm sincerely sorry for all I did. I act like an arrogant person, that's why I'm saying sorry to you. Sinserong anya. Dinukot rin niya mula sa bulsang biniling pang-ipit at tinanggal yun sa plastic. Nagka-traffic kanina at saktong katapat ko yung nagtitinda ng mga pandekorasyon sa buhok, kaya bumili na ako. Peace offering ko sa'yo. Ngiting sambit niya bago tumayo para lumapit sa dalaga. Tinipon niya ang buhok nito at inilagay yung lahat sa likod nito, bago niya ilagay ang ipit sa gilid nito, katapat ng tenga nitong walang kahit na anong palamuti. Salamat ho. Utal niyang ani sa binata habang kinakapa sa ulo ang bigay nito sa kanya. Welcome, it suits on you. Puri nitong nagpabilis ng tibok ng puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Salamat po ulit, Sir Dylan. Bababa na po ako dahil marami pa pong kailangang gawin. Paalam niya rito matapos niyang tumayo. Tumango na lamang sa kanyang binata, kaya dali-dali niya itong iniwan. Nasundan na lang ng tingin ni Dylan ng papalayong dalaga. Bumalik na ngang talaga ang dating siya, sapagkat nawala na ng tuluyan ang galit niya para kay Lydia. May nangyari na naman bang hindi maganda? Usisa naman agad ni Mirna sa pamangkin nang lumapit ito sa kanya. Wala ho, tiya. Katunayan humingi po siya ng sorry sa pagiging magaspang niya sa akin. Pagtatapat niyang nagpangiti sa ginang. Mabait naman kasing talaga yan si Senyorito Dylan. Nasaktan lamang talaga yung tao kaya nagbago. Pero alam ko nasa puso niya pa rin ang kabutihan. Tinatago niya lang. Saan nitong sinang-ayunan niya naman dahil maging siya'y nakikita sa binata ang pagiging mabuti nito sa kanya. Tutulong na sana siya sa tiyahin nang mapansin nitong ipit sa buhok niya. Ngayon ko lang nakita yung ipit mo, Aliyah. Hindi ka naman lumalabas kaya imposibleng binili mo. May pagtataka at paghihinala sa tono ng ginang na ikinakaba ng dalaga. Dahil baka isipin ng kanyang tiyahin na kaya siya binigyan ng pang-ipit sa buhok ng kanyang senyorito ay dahil natitipuhan siya nito. Peace offering po ito ni Sir Dylan, tiya.
Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata ng dahil sa pagkautal. Makahulog ang ngumiti sa kanya ang kanyang tiyahin, kaya ngayon ay ang labi niya naman ang kanyang pinagdikit. May kasabihan na nagsisimula sa misunderstanding ang true love. Saad nitong ikinangiwi niya dahil wala namang ganon. Naku tiya, masyado po kayong nagbibigay ng ibang ibig sabihin. Peace offering niya lang po ito. Sincere niyang handog dahil nga sa pagsusungit niya sa akin. Giit niyang ipinagkibit balikat lamang ng kanyang tiyahin. Tiya, mukhang hindi ho kayo naniniwala. Sinadya niyang maghimig na nagtatampo, kaya ang tiya niya ay natawa na lamang. Basta't kung saan ka sasaya, susuportahan kita. Payong nakatatanda lamang Aliyah. Hindi basihan ang estado sa buhay kapag tunay kang nagmamahal. Tinapik siya nito sa balikat bago nila tinapos ang paglalagay ng iba't ibang klase ng pagkain sa hapag. Tawagin mo na si Senyorito Dylan at nang makakain na. Ako nang bahalang magtawag sa iba pa nating amo. Mando sa kanya ng tiyahing sinunod niya naman agad. Kumatok muna ang dalaga sa pintuan ng silid ni Dylan. Hindi niya nais na maulit pa yung nangyari noong una niyang pasok sa silid nito. Mabilis niyang winaksi sa isipan ng pangyayaring yon kung saan nawala ang kainosentehan ng mga mata niya. Bagaman nakaiwas siya noon ay hindi naman nakatakas sa kanyang mga mata ang halimaw sa pagitan ng mga hita ng senyorito. Literal na tinakasan siya ng dugo sa pangyayaring yon. Bumukas ang pinto na halos ikatalon niya dahil hindi niya inaasahang pagbubuksan siya nito ng ganoon kabilis. Kakain na po sir. Mabilis niyang imporma rito habang nakayuko. Hindi niya magawang salubungin ang kayumanggi nitong mga mata na tila ba nanghihipnotismo sa tuwing magtatagpo ang sa kanila. O sige, susunod na lang ako. Sambit nitong mabilis niyang tinanguan bago sana akma nang aalis nang pigilan siya nito. Iyong nangyari nung unang pasok mo rito. Kalimutan na lang natin ha. Ayoko kasi na merong naiilang sa akin lalo na't kasama ko pa sa bahay. Pahayag nitong mabilis nga lang na sinang-ayunan dahil gusto niya nang makalayo. Ang puso niya kasing nagkukumahog na naman. Sige ho, bababa na ho ako. Pagpapaalam niyang tinanguan lamang ng binata. Sa hagdan ay nasapo ni Aliyah ang dibdib niyang hindi normal na pumipintig. Ano bang nangyayari sa akin? May sakit na ba ako sa puso? Mahinang tanong niya sa sarili. Wala siyang kaalam-alam na unti-unti na siyang nagkakaroon ng pagtingin sa binatang bigla-bigla nilang naging mabait sa kanya. Hindi lang pala si Sir Darius ang pinupunteriya mo ano? Iba ka rin Aliyah? Mapanuyang saan ng dalagang simulat sa pool ay mainit na ang dugo sa kanya. Isang buwan na siya sa mansyon at isang buwan na rin ang mga patutsyada at pagpaparinig nito sa kanya. Inis namang pinatay ni Aliyah ang host. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman nang marinig ang boses ng inggiterang si Lucy. Batid niyang nakita nito ang palitan nila ng ngiti ng kanilang Senyorito Dylan dahil nagustuhan nitong niluto niyang pagkain na itinuro sa kanya ng tiyahin. Wala ang mag-asawang Balderrama. Si Darius naman ay nauna nang pumasok sa trabaho na sinundan naman ni Dylan. Mas iba ka Lucy no? Hinarap niya at seryosong tinignan. Alam mo kung bakit? Dahil napupuno ka ng inggit sa katawan. Saan niya ritong ikinanggalaiti ng mukha nito? Mabilis siya nitong sinugod. Hindi nito nagawang iwasan ang malakas nitong sampal sa kanya. Malaki si Lucy sa kanya kaya madali lang para rito ang sabunutan siya. Aray! Lucy, ano ba? Tama na! Umiiyak niyang pigil sa babaeng galit na galit sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawang masama rito. Tuluyan siyang napahagulgol nang marinig ang galit ng boses ni Dylan na umalingaw-ngaw sa palibot ng garden. Who the hell give you the permission para saktan si Aliyah? Nanggigigil na saan ni Dylan nang itulak nitong babaeng pumaibabaw sa umiiyak na si Aliyah. Bumalik siya dahil sa nakalimutan niyang papeles. Ipag-uutos niya na lang sana. Mabuti na lang pala't ipinasya niyang sana lamang ang kusang kukuha ng importanteng dokumento. Inalalayan ni Dylan na makatayo ang puno ng kalmot at gulo-gulo ang buhok na dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit habang hinahaplos at inaayos ang nagulo nitong buhok na gustong-gusto niyang haplusin palagi. Nanlilisik ang mga mata niyang tinignan na ngayon ay takot ng dalaga. Get the hell out of here! Gigil niyang itinuro ang gate. Gusto pa sanang umangal ng nanakit na dalaga. Ngunit dahil nakakatakot ang uri ng tingin sa kanya ng pinagpapantasyahan niya ring binata,
Kaya wala na itong ibang nagawa kung hindi ang umiyak at lumabas. "Are you okay?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Dylan nang saluhin ng kamay niya ang magkabilang pisngi ng luha ang dalaga. Pinakatitigan niya ito sa mata. Gusto niyang saktan rin ang babaeng nanakit sa babaeng naging espesyal at nagkaroon na ng puwang sa puso niya. Wala itong karapatang saktan at paluhain ng tinatangi niyang babae. Pinawi niya ang luhang bumasa sa pisngi nito. Tsaka niya idinampi ang labi sa noo ng dalaga. Bigla namang natigilan sa paghikbi si Aliyah nang maramdaman ang mainit na labi ni Dylan sa kanyang noo. "Tahan na. Ayokong nakikita kang umiiyak. Gusto kong parati ka lang nakangiti. Gusto kong masilayan palaging matamis na ngiti sa maganda mong labi. Stop crying, my love." Halos pabulong na lang huling sinabi niya na hindi naging klaro sa pandinig ng dalaga dahil sa malakas na pagtambol ng puso nito. Hinawakan ng binata sa magkabilang braso ang natahimik na dalaga at matamis itong nginitian. "Halika na sa loob. Gagamutin natin niya mga kalmot sa'yo." Hinuli niya ang palapulsuhan nito at hinila papasok. Nang makapasok sila sa silid ng binata, ay pinaupo muna ni Dylan sa ibabaw ng kanyang kama ang tahimik na dalaga. Kinuha niya ang first aid kit, ngunit bago yun ay tinawagan niya ang security ng kanilang village at sinabi ritong ipadampot sa mga pulis ang nanakit kay Aliyah na dalaga. Kailangang managot ng dalaga sa ginawa nito kay Aliyah. Matapos bigyan ng utos ang guard, ay binalikan niya na ang dalaga. Tumabi siya rito at marahang pinahira ng mga kalmot nito sa mukha at braso. Kung maaari lang manakit ng babae ay baka nasaktan na niya ang nanakit kay Aliyah. Sa bawat pagdikit ng kanilang mga balat ay para bang nakokuryente sila. Parehas ring bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Titig na titig sila sa mata ng isa't isa. Napapalunok na lamang si Dylan dahil sa pagpipigil na ang kinin ng pinananabikang labi ng lihim niyang tinatanging dalaga. Wala yatang hindi mahuhulog sa dalagang halos perpekto na para sa kanya. Mabait ito, masipag at maalam sa kusina. Plus na lang natural nitong kagandahan. "Salamat, okay na ako. Pumasok na po kayo sa trabaho niyo, sir." Anyat bahagyang lumayo. Natatakot siya na mas lalo lang na mahulog sa binata kapag nagtagal pa sila sa ganoong posisyon. Nakikita niya ang paghangas sa mga mata nito, ngunit wala naman tong sinasabi. Ayaw naman niyang paasahin ang sarili niya at mas lalong ayaw niyang maranasan ang masaktan kagaya ng kanyang ina. Tumayo na siya at agad na umalis. Hindi na siya nagawa pang pigilan ni Dylan dahil nahulog nito sa malalim nitong iniisip. Ano bang kinakatakot ko? Iba si Aliyah. Hindi sila magkatulad ni Lydia. Tumayo siya at planong habulin ng dalaga nang tuluyang lumakas na ang kanyang loob. Sasabihin niya rito ang tunay niyang nararamdaman nang tumunog ang kanyang cellphone, kaya't naputo lang dapat niyang gagawin. Nasapo niya ang noo dahil tumawag ang kanyang sekretarya at sinasabi nitong atat nang naghihintay sa kanya mga stockholders at investors. Nakalimutan niya na ang dahilan kung bakit siya bumalik. "Tatapusin ko lang ang mga kailangan kong tapusin, Aliyah. Pagkatapos ko sa mga gampanin ko ay ang sa atin naman ang tatrabahuhin ko. Hindi ako makakapahig na makuha ka sa akin ni Darius." Mahinang sambit niya bago kunin sa drawer ang dokumentong kailangan. Alam niyang si Aliyah ang dahilan kaya hindi na matutuloy ang kasal ng kapatid niya at sa fiancé nito. Hindi siya bulag at mas lalong hindi manhid para hindi mapansin ang ningning sa mga mata ng kapatid kapag kausap nito ang para sa kanya'y pagmamay-ari na niya. Pataas ng pataas ang ating ratings, kasama sa top ang kumpanya. Great job sa lahat ng hardworking employees at pati na rin sa inyo. Tatapusin ko na ang meeting dahil oras na para bigyan ko naman ng kulay ang buhay ko. I am all inviting you sa araw ng kasal ko. Hindi pa ako maglalatag ng exact date dahil manliligaw pa lang ako. But I'm sure na one of these days ay may masasabi na akong perfect wife. Puno ng pagmamalaki niyang wika habang nakatayo sa unahan. Congratulations, Mr. Valderrama. Buong akala namin tatanda ka ng binata. Manghihinayang na sana kami. Baka naman masayang ang maganda mong lahi. Salamat naman at hindi naman pala mapapanis ang puting pulot. Birong wika ni Mr. Asuncion na isa sa mga stockholders. Natawa na lamang si Dylan at nagpasalamat sa lahat bago tuluyang nagpaalam. Samantala,
Busy si Aliyah sa pagwawalis nang makita ang pares ng sapatos sa kanyang harapan. Tiningala niya ang nagmamay-ari ng paa. Sir Darius, gulat niyang sabi. Nasa likod nito ang isang kamay habang matamis ang ngiting nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Inilabas naman agad ni Darius ang biniling tulips para sa dalaga. Matagal nang malabo ang sa kanila ni Monique at mas lalo pa yung lumabo nang ipilit nito ang kagustuhang ipagpaliban ng kanilang kasal dahil sa pangarap nitong pagmumodelo sa ibang bansa. Wala itong paalam na umalis ng Pilipinas. Nasaktan siya ngunit dahil sa presensya ni Aliyah ay nawala ang hinanakit niya para sa dapat ay mapapangasawa. Hanggang sa namalaya niya na lang na nahulog na siya rito at nais na magbaka sakali kahit na batid niyang makakabangga niyang kapatid na merong malalim na pagtingin sa babaeng pareho nilang nagugustuhan. Hindi mo ba tatanggapin? Nangangalay na ako. Birong saad niya nang tingnan lang nito ang inaabot niyang bulaklak para dito. Para saan po ba ang bulaklak na iyan, Sir Darius? Alanganin niyang tanong. Para sa'yo. Gusto kong ligawan ka, Aliyah. Walang paligoy-ligoy nitong sabi. Nakagat naman ni Aliyah ang ibaba niyang labi. Papaano niya ba sasabihin kaibigan lamang ang tingin niya sa binata at hindi niya ito mapagbibigyan dahil okupado na ni Dylan ang puso at isipan niya. Mapait na ngumiti si Darius nang hindi pa rin tanggapin ng dalaga ang handog niyang bulaklak para dito. I knew it. Si kuya ang dahilan kaya hindi mo ako mapagbibigyan, tama ba? Pasensya na po kayo, Sir Darius. Hindi ko po maaaring lokohin at linglangin ang sarili ko. Opo, tama kayo. Gusto ko po si Sir Dylan. Nagbaba siya ng tingin nang gumuhit ang sakit sa mga mata ng binata. Wala silang kamalay-malay na merong nakikinig sa kanila na ngayon ay malawak ang pagkakangiti. Humakbang ang lalaki para ipakita ang sarili sa dalawa. Preskong ipinatong nito ang kamay sa balikat ng nakayuko pa ring dalaga. Paano ba yan? Ako raw ang gusto, bro. So paano? Atras ka na. Ngising pananaboy niya sa kapatid. Napangiti na lang si Darius. Marunong tumanggap ng pagkatalo ang binata, kaya naglahad ito ng kamay sa dalawa. Alam niya namang hindi ako bitter at makasariling tao, kaya ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo. Huwag niyo nang patagalin. I-surprise niyo na sila mami at daddy, pati na si Manang Mirna na uuwi na bukas. Paniguradong magiging masaya ang mga iyon kapag nalaman nilang nagkaroon na ng katuparan ng hiling nilang magkaroon na ng kulay ang inyong mga puso. Tinapik nitong pareho ang balikat ng dalawa. Tawagan niyo na lang ako kapag araw na ng kasal niyo. May flight kasi ako ngayon for some business trip. Dagdag niya pa. Nag-fist bump silang magkapatid bago tumalikod si Darius. Hinila naman ni Dylan ang wala pa ring imik na dalaga. Kinabig niya ito sa bewang at ibinigay rito ang bulaklak ng daisy na merong iba't ibang kulay. Narinig kong lahat ng pinagtapat mo kay Darius kanina. You like me? Is it true? Mapanukso niyang tanong rito. Hinuli niya ang baba nito para pagpantayin ng kanilang mga mata. Sir Dylan. Naputol sa hangin ang dapat niyang sasabihin nang patahimikin siya nito gamit ang isa nitong daliri na ngayon ay nasa kanyang mga labi. It's Dylan. Isang sermo pa at talagang hahalikan na kita. Banta niya rito. Napangiti siya nang mamulang magkabilaan nitong pisngi. You're blushing. Nasabi ko na ba sayong kapag namumula ka ng dahil sa akin, gustong gusto kitang panggigilan. You made me crazy every day and night. Walang araw at gabing nagdaan na hindi mo ginugulong isip ko. You made me fall for you so deeply na halos hindi na ako makaahon. Now, I'm asking you, do you love me too? Masuyong tanong niyang ikinaulap ng mga mata ng dalaga. Oo, mahal kita. Naging masungit at arugante ka man sa akin noon ay minahal pa rin kita. Akala ko, hindi mo ako magagawang mahalin pabalik dahil sa naging nakaraan mo. Isa pa'y, iniisip kong isa lamang akong katulong. Puro pang dadown sa sarili ko ang parati kong ginagawa noon para lang masupil ang nararamdaman kong pag-ibig para sa'yo. Ngunit kapag puso na talagang tumitibok at nagpasya'y wala ka ng ibang magagawa kung hindi ang magpaanod na lang. Takot na takot akong magmahal sa totoo lang. Ngunit nang makilala kita ng lubusan, na walang takot ko na hayaang tumibok ang puso ko para sa'yo. Mahal kita, Dylan. Mahal na mahal. Bumagsak ang pinipigilan niyang luha nang dahil sa labis na saya. Sa wakas, ay nasabi niya na rin ang tunay na nararamdaman.
Mas lumawak ang ngiti sa labi ng binata. Kinabig niya ang batok ng dalaga at pinagtagbo ang kanilang mga labi. Buong puso nilang pinagsaluhan ng matamis na halik. Halos malunod naman ng dalaga sa uri ng halik na pinalalasap sa kanya ng mahal na binata. Napakasaya ng puso niya. Kinakapos na siya ng hangin, kaya siya nang kumalas sa labi nito. Pareho silang humahangos. Magkadikit ang kanilang mga noo habang naririnig nila ang malakas na pagpintig ng kanilang mga puso. Let's get married. Gusto kong makasama ka hanggang sa pagtanda ko. Let's promise our love sa bahay ng Diyos. Be my wife and be the mother of my child, Aliyah. Puno ng pagsusumamong saad niya. Gusto ko ring makasama ka hanggang sa tumanda ko. Kaya oo, magpapakasal ako sa iyo, mahal ko. Buong puso niyang tinanggap ang plano nito para sa kanila. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi, mas mainit at mas mapusok. Ngunit kahit na ganun ay, alam nila ang kanilang limitasyon. Pareho nilang nais na maramdaman ang init ng isa't isa, oras na nabasbasan na sila ng alagad ng Diyos. May nabuting sabihin ng personal ng dalawa ang kanilang plano sa ina ni Aliyah. Masaya si Alma at buong pusong sinuporta ng anak. Lalo't nakikita nitong nasa mabuting tao o mas tamang sabihin na nasa tamang taong nag-iisa nitong anak. Magkakaroon na po ba ako ng aalaga-ang baby, Ate Aliyah? Tanong ni Angela. Nasa sala silang apat at nanonood ng palabas. Umuulan kaya hindi na muna sila umuwi. Nagkatinginan sila Aliyah at Dylan. Napangiti ang binata nang mamulang muli ang pisngi ng malapit na niyang maging asawa. Wala pa sa ngayon. Pero soon baby, sa ngayon ikaw na munang baby namin habang wala pa kaming nabubuong baby ah. Si Dylan na ang sumagot dahil mukhang nag-iisip pa ng maaaring isagot ang kanyang mahal. Tuwang-tuwa namang pumalakpak ang bata bago ito yumakap sa kanila. Alam na ba ng mga magulang mo ang plano nyo nitong anak ko? Usisa ni Alma. Hindi pa po dahil nasa business trip pa sila ni Mama kasama si Manang Mirna. Sasabihin po namin pag uwi nila bukas. Tsakong matutuwa po sila dahil gustong-gusto nilang magkatuluyan kami ng inyo pong anak, tita. Magalang niyang paliwanag sa ginang na ikinatangu-tangu naman ito. Bandang hapon na tumila ang ulan, kaya minabuti na nilang bumalik sa mansyon. Inimbitahan ni Dylan ng ginang na manirahan nilang sa mansyon para makasama nitong anak. Ngunit sinabi nitong sa susunod na lamang dahil meron itong inaasikasong tindahan at hinahatid sundong estudyante. May ibabalita ka raw sa amin anak, sabi sa amin ng kapatid mo. Bungad agad ng ama ni Dylan pag-awi ng mga ito. Kasalukuyan silang nasa living room. Ipinapatipon talaga sila ng Ginoo dahil sa sinabi ng bunso nitong merong sasabihing good news ang panganay nila. Naghawak kamay naman ng magkasintahan, kaya natuon doon ang atensyon ng mag-asawa, pati na ni Mirna. We love each other and we're getting married as soon as possible. Walang paligoy-ligoy niyang pahayag sa mga kaharap na ikinalawak ng ngiti ng mga ito. Great! Masaya kaming sa wakas. Ay natuldo ka na mga paligaw tingin ninyong dalawa. Sinasabi na nga namin kayo ang magkakatuluyan. I'm so happy for you, son. Finally, naisipan mo na ring lumagay sa tahimik. Hindi mo naisip yan noon pero ngayon, you made me proud anak. Tinapik siya sa balikat ng ama. Thanks dad. Anya sa ama. Kami na ng daddy mong bahala sa wedding nyo. We will make sure na magiging espesyal ang araw ng sumpaan nyo. Ngayon ang gusto namin gawin nyo, mag-relax at enjoyin yung isa't isa. Have some vacation sa ating rest house sa Palawan. Pahayag naman ng ina ni Dylan. Inaasam na nitong apo, kaya ipinipilit ang vacation. We will, Mom. Salamat ng sobra sa suporta. The best talaga kayo. Yumakap siya sa mga magulang kasama ang kanyang nobya. Mahigpit at masaya silang nagyakap na apat habang si Mirna ay may ngiti sa labing nakatingin sa kanila. Masayang masaya ito para sa mamangkin. Gamit ang private chopper ng mga balderrama ay matiwasay na narating nila Dylan at Aliyah ang napakagandang paraiso ng Palawan. Napaiwas ng tingin si Dylan nang lumabas ng banyo ang kanyang nobya. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Naligo kasi sila sa dagat at nang magsawa ay pumasok na sila sa kanilang rest house at pinauna itong magbanlaw. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito. Mukhang masusubok ang pagkalalaki niya.
Batid niyang sinadya ng kanyang ina mga sexy na damit at lingerie sa maleta ni Aliyah dahil ito ang nagpresentang maghahanda ng mga gagamitin at dadalhin nila. Wala namang maayos na damit dito. Pwede bang pahiram ng t-shirt mo, mahal? Nakasimangot nitong tanong sa kanya. Napalunok siya dahil ibang dating sa kanya ng malambing nitong boses. Ngayon pa lang po, Lord. Hihingi na ako ng tao dahil mukhang mauuna na ang honeymoon namin. Bago ang yes I do, Father. Hiyaw ng kanyang isip. Tumayo siya at lumapit sa nobyang problemadong nakaupo sa gilid ng kama. Napalunok siya nang tumambad sa kanyang mga mata ang nakausling bundok. Lumapit siya sa nobya at hinaplos ang pisngi nito. I love you so much, mahal. Yun lang at inangkin na niya ang labi nito. Mainit at puno ng pagsuyo ang sandaling namagitan sa kanila. Saksi ang apat na sulok sa silid ng kanilang wagas na pagmamahalan. Hinagkanidila ng noon ng nobya nang makatulog ito sa kanyang bisig. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito habang tumatabing sa maganda nitong mukha bago haplusin ang makinis nitong pisngi. Lubos ako nagpapasalamat sa kanya dahil ibinigay ka niya sa akin. Binigyan mo ng kulay at siglang malungkot at madilim kong mundo. Salamat sa pagmamahal, mahal ko. Yumakap siya rito matapos tampian ng magaang na halik ang namumulan nitong labi bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Pagsapit ng umaga ay inalagaan ng husto ni Dylan ang nilalagnat niyang nobya. Alalang-alala siya rito lalo't siyang dahilan kung bakit ito nilagnat. Mukhang masyado niyang nabigla at nasobrahan ng kanyang mahal. Maayos ng pakiramdam ko, mahal. May ngiti sa labing ani ni Aliyah nang sapuin ang palad ni Dylan ng kanyang noo. Salamat naman. Nag-alala talaga ako sa iyo ng sobra, mahal. I'm sorry. Next time hindi ko nabibiglain. Sinserong wika niyang tinawanan lamang ng dalaga. Bukas na tayo babalik ng Manila. May gusto ka pa bang puntahan? Gusto mo, maglakad-lakad muna tayo dito. Ngiting tanong ni Dylan na inilingan ng dalaga. Manatili na lang tayo rito. Tinatamad na akong magliwaliw eh. Nasulit na ako sa 3 araw na paglilibot natin dito sa Palawan. Solve na ako kaya dito na lang tayo. Saan niyang sinang-ayunan naman agad ni Dylan. Natapos ang 4 na araw nilang bakasyon kaya tuluyan na silang bumalik ng Manila. Tinanong agad ng ina ni Dylan kung meron na ba itong aasahan sa kanila na tinango naman agad ng binata. Tuwang-tuwa ang ginang kaya mas pinadali pa nito ang pagsasaayos ng kasal ng dalawa. Inabot rin ng 3 linggong mahigit ang paghahanda sa kasal. Suot ni Aliyah ang off-shoulder na wedding gown. Simple man ngunit napaka-elegante. Mangiyak-ngiyak pa si Dylan habang hinihintay ang kanyang bride kasama ang kanyang ama. Best man niyang kapatid na panay ang biro sa kanya na para daw siyang bakla. Nagkabalikan na ito at ang nobya dahil mas lamang ang pag-ibig ni Monique kesa sa pangarap nito. Buong pusong tinanggap ng 2 taong nagmamahalan ng basbas ng Diyos para sa kanila. Mahal na mahal kita, Aliyah. Asawa ko. Madamdaming sambit ni Dylan nang maghiwalay ang labi nila ng kanyang asawa. Mahal din kita, gwapo kong asawa. May ngiti sa labing pangako niya sa asawa hanggang sa muling magtagpo ang kanilang mga labi. Lumipas sa mga araw at binayayaan na rin sila ng Diyos ng anak. Nasundan ng nasundan hanggang sa maging 3. Napag-usapan nilang hanggang 3 lamang ang magiging anak nila. Pinuno nila ng pag-ibig ang binuo nilang pamilya. Masasabing swerte sila dahil natagpuan nila ang tunay na pag-ibig at kaligayahan sa isa't isa. Ang tanging hinihiling na lamang nila sa Diyos ay ang kaligtasan ng kanilang buong pamilya. Wakas.